Magandang araw, mga kamata. Meron po akong video na ipakita sa inyo ang tungkol po sa pag-landslide doon sa Davao de Oro. Ito po ay in-upload po ng kasamahan natin sa gawa na si Sir John Paul Singel, no? Kung saan ay pinamagatan niyang Balik Tanaw sa 2008 Masara landslide at ang mga kwento nito, kung saan ay makikita natin kung ano ba talaga ang naganap noong 2008 doon sa Davao de Oro. Narito po ang video. Daghay patay nga wa jud na nakuha na yung mga missing hantod doon. Mga gamit tanan-tanan, among gamit tanan wala guba. Nagbago-bago kinabuhi na lang. According to a quote I found on the internet which says, "If you have the power of turning all negative vibes in your path into positive energy, then you have learned the meaning of life." This actually was manifested in the Bayanihan Spirit or cooperative endeavor pushed in 2008 when a devastating landslide occurred in Barangay Masara, Mako, Davao de Oro, through the leadership of then-Governor Arturo Chungki Uy. The three-term governor believed in the principle of the American politician who served as representative for New York's 4th Congressional District from 1997 to 2015, Congresswoman Caroline McCarthy, that public housing is more than just a place to live. Public housing should provide opportunities to residents and their families. When iDocu was blessed to take a view of some of Davao de Oro's public housing through Gawad Kalinga, indeed, I saw people flowing with hope and opportunities sprouting for their families.
Aabot sa 500 pamilya ang nawala ng tirahan matapos mangyari ang pagguho ng lupa sa Masara, Maco, Davao de Oro noong September 5, 2008. Bagay itong humamon sa kakayahan ng liderato noon ni Arturo Chungki Uy, ang dating gobernador ng nabanggit na probinsya. Dahil papasok na umano sa huling kwarter ng 2008 nangyari ang hindi malilimutang sakuna, ay hindi na sapat ang budget ng probinsya para sa paggawa ng mga permanenteng tirahan na paglilikasan ng mga apektadong residente. Ngunit hindi nagpatinag sa mga hamon si Gobernador Chungki Uy. Kasama ang kanyang mga nasasakupan, matapang niyang hinarap ang mga pagsubok ng lalawigan kahit siya'y nakakaisang taon pa lamang noon sa panunungkulan bilang gobernador ng probinsya. Lumapit sa kanya noon ang pinuno ng Gawad Kalinga Compostela Valley, ang lumang pangalan ng Davao de Oro na si Nonoy Maluluyon, at siya'y dinala sa isang Gawad Kalinga Expo sa Metro Manila, buwan ng Oktubre taong 2008 pa rin. Doon ay pinakita sa kanya ang mga makakabagong gawain ng Gawad Kalinga. Wala na siyang sinayang na mga panahon. Yaong pangyayari ang nagturo sa kanya na gawing positibo ang negatibong nangyari sa kanyang mga nasasakupan noon. Nang siya ay bumalik sa Davao de Oro mula Maynila, ay agad siyang kumilos upang simulan ang konseptong kanyang nakuha sa Gawad Kalinga Expo. So akong gimiting tong atong mga IDS people, nagahimo og video. Naku, gusto na ako ang video kanang kung pwede lang makahilak yun ang mga akong giimbita. Matouch good sila ba? So, yun, I made a video and it was really beautiful. So, pag-present na ko, ang target na mo adto initially was only 50 houses una. Noong December 3, 2008, ay ginanap nga ang pinakaunang Partners Forum na siyang magiging pintuan sa pagkakalikha ng mga ninanais nilang maitayong bahay sa pamamagitan ng pagtutulungan. And the remaining concern we have to undertake is the construction of shelters. For this, I seek the support and partnership of the Gawad Kalinga. Gawad Kalinga is a poverty alleviation program initiated by the Couples for Christ, which has grown into a nationwide multi-sectoral initiative with the rallying philosophy of less for self, more for others, enough for all. JK has been able to mobilize both the government sector and the civil society into a convergence effort of reaching out to the poor in a significant and sustainable way. Gawad Kalinga is not only all about building houses, but it is about nation building, fueled by bayanihan spirit for love of God and the country. Pumarito noon ang founder at chairman ng Gawad Kalinga na si Antonio Tony Miloto upang tulungan si Chungki Uy sa kanyang planong pagpapatayo ng mga bahay. Ang kanyang presensya ay patunay din ng pakikiisa ng Gawad Kalinga sa buong Davao de Oro at mga nasasakupan nito na magbigay ng pantawid tirahan sa mga apektado ng landslide sa Masara. And I came here because because of leadership. Governor Uy was in Manila last October together with his team to attend the Global Expo of Gawad Kalinga. And he went, again, because he's a good leader who looks for opportunities to bring to his people. Tagumpay noon ang Partners Forum ng dating gobernador dahil lumampas sa target nilang bilang ang mga nangakong magbibigay ng pondo para sa mga ipapatayong bahay. We were able to generate, I think, 135
houses eh. Yeah. Gidonate sa nagkalain-laing mga tao. Ang kasagaran, tag sa kabalaygod, duha, tulo. Naboy mga pipila ka tao, like mga empleyado nato, pwede ka mamodonate og 10,000, 5,000. So, all in all, we generated about 135 houses. So, that was a very good start. Di pa'y nakaikuan to. Blessing nga niabot ang GK kay unquestioned man ang credibility pod sa Gawad Kalinga sa pagpadagan sa ilang mga project. So wala nagpanuko ang mga partners nga gi-invite ni Governor Chungki. At upang mapadali naman ang pagpasok ng mga pondo mula sa mga donors, ay nilikha rin ang Tindog Combval Foundation na siyang nangasiwa sa magiging takbo ng pera at gastusin sa mas mabilis na paraan. Ito ang nagpagitna sa pagitan ng gobyerno at private sector. Napasayon siya, sulod ang kwarta dito sa panudlanan sa Tindog Combval, dali ra pod siya kahimuan raman once mo gawas ang plano o ang program of works. Wala na pod kayo idaghay mo mag-review, check. So ma-implement gud siya og dali, paspas ang implementation. Ika-24 ng Enero, taong 2009, ay formal na sinimulan ng Gawad Kalinga, Provincial Government of Davao de Oro at Tindog Combval Foundation ang pagpapatayo ng 88 bahay sa Barangay Kinuban, Mako, Davao de Oro, na titirhan ng mga naging biktima ng landslide sa Masara at iba pang nakatira sa mga delikadong lugar. Dito makikita ang maraming volunteers. Dito makikita ang galak at saya sa pagtulong sa kapwa. Dito matatanaw ang pagpapalakas sa mga taong pinagsisilbihan ng pamahalaan. Dito mararamdaman na ang pamumuno, lalo pat sa gitna ng trahedya, ay hindi dapat nakasentro sa iisang utak at iisang boses. Kung hindi, sa lakas ng karamihan at kontribusyon ng mga may magagawa sa pamahalaan, nasa loob man sila ng gobyernong lokal o simpleng mamamayan. Ika nga ng Amerikanong presidente na si Abraham Lincoln, ang gobyernong binubuo ng mga tao ay iniluklok ng mga tao upang pagsilbihan ang kanilang mga tao. Kaya, ebidensya dito ang salitang nagtutulungang pamamahala, hindi lang basta mabuting pamamahala. I was amazed kay ang participation sa volunteers from all over, from all sectors, mga pastor, mga pare, sundalo, PNP, mga empleyado, mga farmers, estudyante, nag-heed yun sa call nga mag-volunteer ta para makapabalay ta. Ang na-remember na ako, I invited also the NPA din. Usog pa mo itong NPA sa to. Gimbita po na ako. Gusto sila, pero hadlok po sila nga masig dakpon sila sa army ba. Pero nakiksabot na ko daan sa army o police nga pananglitan o matabang sila. Moratorium lang. Ang pamamaraang Gawad Kalinga, dahil na rin sa nangyaring trahedya, ay gumabay sa dating gobernador sa kaisipang ang paggawa ng programa para sa mga nasasakupan ay dapat preemptive at hindi reactive. Nahimo to na akong eye-opener nga this is a very good way nga makahatag-tag balay sa katong mga nagpuyo labi na sa mga high-risk area. Murag i-preempt na nato ba? Nato na silang hakuton sa usa ka safe area. Di na tang muhulat nga moabot pang trahedya.
So nag-snowball gikan dito ang akong programa sa housing. Kaya sa Barangay Kinuban pa rin ay nadagdagan ng isa pang village para sa mga taong naninirahan sa mga delikadong lugar. So ang second grupo balay atong pikas pud sa Kinuban. Motoy daghan-daghan murag 100 plus beneficiaries to. And adunay participation ang DSWD adto through their CSAP program. Mo nagitawag nato tong nga village GK CSAP village. Kaya na may participation ang DSWD adto. In fact, murag ila ang pondo nga gigamit unya kadtong pagtukod ug pagpalit sa yuta pod ang LGU na. And through volunteerism nang gyapon ang paghimo. Ang house design ng Uswag GK Designer Village ng Kinuban ay nagkakahalaga noon ng 65,000 pesos na may sukat na 24 hanggang 25 square meters na may 2 kwarto. Pero sa ikalawang GK Village ay umakyat sa 85,000 pesos ang budget bawat bahay. Ginawa kasi itong quadruplex at bakal na ang mga purlins nito. Ganoon pa rin ang sukat sa lahat ng bahay. Sumama kami sa pagbabalik ni dating Governor Chungki Uy sa Uswag GK Designer Village ng Barangay Kinuban. Taglay pa rin sa mga tao dito ang paggalang sa kanya. Hindi nila malimot ang hakbang nito noon na italaga sila sa maayos na tirahan. Kaya ilang beses mang bumalik si Chungki sa kanila, mainit at mainit pa rin ang kanilang pagsalubong dito. Kung ihahambing ang pagmumukha ng mga bahay dito ngayon kaysa noon, may malaking pag-usad na ang bawat gusali. Mas umusad din ang pamumuhay ng mga residente, buhat ng hindi na nila naging suliranin ang pagkakaroon ng matitirhan. Kung wala ang tabang sa GK o kampapagab, makabuhat tuon mig balay pero diliingon nga standard nga balay. Balay-balay lang. Pasingani, kasalyungan, kapuyan, anira. Ay, marambod nga glaraw sila og kanang housing project kay daghan pa manggoy mga tao nga wala pa yung mga balay. Nag-arkila on nya minus pang-income. So dapat napagyapon sila yung mga project kasama ani. Karon katong mga tao nga nagkinahanglan pa og tabang, matabangan. Ang kini sir importante jud ni nga ang gobyerno dunay na himo para sa amo ang mga biktima sa Masara. Nga dako pud ang pagpasalamat sa ilaha nga ilang pagtabang. Kay tungod kami gi-plaster jud mi niya. Si Papa Gob, sila si Tyrone, iyang anak, gipang-plaster jud mi sa mga gawad Kalinga. Ang magandang hakbang na ito noon ay mas lalong nagpaapoy pa sa provincial government na palawakin ang programang pabahay para sa mga mahihirap na magtatawid sa kanila tungo sa mas maunlad na pamumuhay. Binigas ito ng dating gobernador sa isang pagtitipon ng mga voluntaryo noon, isang gabi sa Barangay Kinuban. Dito ko na-realize na this is it. Ito na yung makatulong sa ating mga tao. Ito na. That's why kanina nung kausap ko yung ibang mga LGU, sabi ko, kailangan in 2 years time, lahat ng munisipyo may GK village na. For us to be officially recognized as a village province, di ba? Sabi ko, it's a noble project. It's a noble program. Hindi nabigo si former Governor Chungki Uy sa hangarin niya. Dahil sa mga oras na ito, ang 11 bayan sa Davao de Oro ay mayroon na ngang
Gawad Kalinga Villages. Matapos ang isang produktibong simulain sa Barangay Kinuban, ay hindi na agad nagpaawat noon si Gov. Chungki sa paglikha ng mga bahay sa bawat bayan sa tulong pa rin ng Gawad Kalinga. Pinairal pa rin nila ang Bayani Challenge kung saan pagboboluntaryo pa rin ang pangunahing hakbang upang makabuo ng isang Gawad Kalinga Village. Actually, ang Bayani Challenge kuan na nagakandak mi og kuan, nagapangimbitar mi og in fact mo suroy mig mga dagkong kumpanya, organizations i-promote na mga program. Kuan siya, mura ba siya og kanang convergence of volunteers. So, ang among sa GK once nga mutabang ka bisag sa imong tabang, will be considered as bayani. So, mag-converge ang mga bayani, magdag ka og galingong pagkaon, dag ka og galingong tulganan, dag ka og galingong gamit, ang among gi-provide lang ang materials na tukod ang balay nga walay gastong labor. Pero hindi madali ang paghahanap ng mga voluntaryo. Mga voluntaryong magbibigay ng pera at mga voluntaryong magbibigay ng lakas. Nagsaliksik pa nga ang dating gobernador ng isang awitin na aantig sa puso at damdamin ng kanyang mga nililigawang donors. At ang awiting ito ay kanya pang kinanta sa isang GK International Expo sa bansang Singapore. From that time on, mga ito ginakanta na ko sa mga gathering, sa mga volunteers. And the lyrics is so good. Matoy akong gikanta sa Singapore. So siguro na ganahan po itong mga international donors, mga Pinoy pero mga Phil-Am, tawag na Phil-Am boys, mga may asenso sa gawas sa stage. Immediately, I think 2 guys donated mag 100 houses to. Wala kasing dakila, higit at pinagpahala, kapag naririnig mo ang hiling ng iyong kapwa. Hindi ba't mas mapalad, pusong may pangunawa, inalay mong ligaya ay hindi mawawala. Kung may pag-ibig ay may pag-asa na ang dulot ay laging saya. Ang pagtulong ay huwag ipagkait, pangunawa ang ating ihatid. Tayo ay laging magsama-sama, ang ialay natin ay saya. Ang mundo'y tunay na kay ganda kung sa tuwina ay may pagkakaisa. Ang bawat kahilingan kung mauunawaan, mawawala ang galit at tampo ng sino man. Bigyan mo ng pag-asa ang taong nagdurusa, na ang liwanag ay sumikat sa bawat isa. Kung may pag-ibig ay may pag-asa na ang dulot ay laging saya. Ang pagtulong ay huwag ipagkait, pangunawa ang ating ihatid. Tayo ay laging magsama-sama, ang ialay natin ay saya. Ang mundo'y Siyempre, nalipay ko kay kung anak ko damhang yung nato kadagan gihatag unya through my song, na inspired po sila.
naisip gina niya kay kabalo ko nga si Papa Gov, paki pro people man gina siya. Dali ra gina matandog na iyang kasing-kasing no pag-abot sa kanang mga taong tabangonon. Kay based on my experience, bisan pa nga nasa private life pa na siya kaniadto, ang iyang yung passion ba, ang iyang kuan sa tao naagyud wala gina nawala sa iya. Miski hantod karon nga wala na siya sa gobyerno. Pag naimuduol sa balay, moadto sa balay, mao gyapon, wala gyapon nagbago-an na sa iya ha. Mutabang gyapon, ginaduulan lang gyapon sa tanan, papagop gyud siya sa tanan. Hindi malilimutan nitong anak ni Gov Chungki na si Cathy Uy ang epektong dulot ng mga tirahang naipatayo dito noong taong 2011 sa bayan ng Pantukan, Davao de Oro. Kaya mula noon, patuloy niyang binibisita ang mga taga rito upang patuloy na ipaalala sa kanila ang kalinga ng pamahalaan. Dako kay impact labi na sa mga katong naglisod nato ng mga kaigsuunan kay siyempre di ba sa panahon karong halbay magpabalay tapos unlike karon nga free sa government with screening pa gyud so swerte kay sila nga natagaan sila kanang chance nga magkabalay kay ang uban ginapabayad pa di ba kani free unya libre gyud as in libre gyud sa gobyerno sa una. Nasa mahigit 130 negosyante, private sectors, government at non-government entities sa loob at labas ng Pantukan ang sumuporta sa panawagang tumulong sa pinakamahihirap nating mga kababayan. Kaya noong June 10, 2011, sa bayan ng Pantukan, ang mga ito ay nangakong magbibigay ng 45 kabahayan sa itatayo noong GK Village. 12 taon ang nakalipas. Silang mga pinangakuan ay hanggang ngayon labis-labis ang pagpapasalamat sa programang ang direktang makakabenepisyo ay ang mga pobreng residente ng Davao de Oro. Nami balay dito sa Atbang sa munisipyo. Ang balay niya, mandili man to mo ang luti dito, igo ra pud mi nagpuyo. Mo to time nga na po diri inani nagtukod og ini project nga inani. Mo to nga nakaluyan pud mi naapil mi diri Among natabang ani nga balay, nagtabang-tabang mig donol og halublak, tabangan na mo tunol dito para mahimo ni porma ang balay. Nagpasalamat ko ani sa nagmugna ani nga balay kani nga project ubanan sa mga opisyalis ani nila ni Papa Gov, nila ni Tyron ug katong panahon pa ni Sarinas, Mayor Tok. Dako kay mong pasalamat nga sila naghatag jud ani nga project kay kami nakapahimulos jud mi kami nga mga yanong tao. Walang lote dahil walang perang pambili. Walang bagong bahay dahil wala ring perang pambili ng materyales. E paano ba naman kasi? Nasa 100 hanggang 150 pesos lamang ang kinikita ng pamilya ng ginang na ito na nakatira noon sa tabi ng dagat sa bayan ng Mabini. Kaya araw-araw mang hinahamon ang kanilang pagtira sa bahay noon. Wala silang magagawa kung hindi ang manatili sa sirang bahay. Ang kanilang natatanging proteksyon bawat araw at gabi, dasal. Sa una sir, nagpuyo mi dito sa Purok Utso, San Antonio nga Mabini. Ang among balay naa sa daplin sa dagat. Kung magtaob siya, maabot ang among balay ng tubig. Unya maglisod man gud mi sir kay ang mga bata gagmay pa, ang mga estudyante maglisod og tabok sa kaning tubig nga taob dagat. Amo lang silang kuan babahon aron ihatod dito sa panang
mala na siya nga di makalakaw na sila klaro. Kay mga basa man gud sila sir og kanang pasagdahan lang ba. Imo gyud siyang babahon aron siya di mabasa. Labi na panahon sa kagabion nga gagmay pagod ako mga anak ato. Mabalaka jud mi sa ako di ko katulog kay magbantay lang ko. Ug unsay hangtod mabuntag. Nang ginawa ang bagong Mabini GK Village sa Barangay San Antonio, bayan ng Mabini, isa ang munisipal kagawad na ito na lumahok sa paggawa ng mga bahay. Siya man din ay nahawa sa bayanihan spirit na kanyang nasaksihan mula sa nooy gobernador ng lalawigan. Personally, I do labor. Si Gob at that time is matud palagi niya nga basta doon na tayo mga ingon-ani dapat kita ang mag-una. So, wala excuse sa amo sa una actually nga ako na sa iya. Even our companion, ang ato ang mga security officers do the same. No? Nagkahitabo ta din nga nagmasa ta og semento kay ang konsepto lagi nga nindot ba nga if you want to help other people, no need na nga i-identify nga kwartahan ka ba kana bang dili ka kwartahan kanang ordinary ka lang. Ang importante diha ang imuhang partisipasyon. Mao toy concept ba nga ako personally nakasaksi man gyud ko, mao toy yung ko nga imuon na ako akong kaugalingon nga magiging kabahin because kini nga project o programs is a lifetime ba nga mahinumduman ba. Dahil noon, siya ay dating empleyado ng provincial government, nasaksihan din niya ang hirap ng paghahanap ni Gov Chungki ng mga donors para sa pagpapatayo ng mga bahay. Nakita na ko ang giunsa pagpaningkamot. Kung giunsa niya pagpangita og way nga makakuha og pondo, maka-adto sa mga kining amigo because I am a living witness. Dahil sa tulong ng municipal councilor na ito at ng daan-daang iba pa sa pagpapatayo ng mga bahay sa GK Village ng Mabini, naging maayos na ang tirahan ng ginang na ito kasama ang kanyang buong pamilya. Sa una man gud sir among balay katulo. Nipa ra magong atop sir jadi dayon mailisan namo kay mahal ba pud ang nipa. Karon komportable na mi kay di naman siya magtulo. Unya nakapuyo pa gyud mi sa balay na concrete naa na mi kuan kaning CR nga naara sa sulod sa balay. Lahi ra sa una nga layo pa kaayo ang amuang CR nya napon mi bagira nga kaning ligon dili siya dali-dali uga ang kaguba. Lumipas man ang napakaraming mga araw at lilipas man ang mga taon. Hinding-hindi nila maililibing sa limot ang kabutihang dulot ng Gawad Kalinga sa kanilang mga buhay. Una-una pasalamatan ako, sir, ang ato ang mahalabaw nga makagagahom kay siya magyud ang hatag na to og kaalam, hibalo sa ato ang anong nakapundar og ingon ani ang ato ang gobyerno kaniadto. Gitagaan niya kaalam kung unsaon niya pagtabang ang mga pobre nga dili makapuyo og insakto nga Pinoy-anan. Og ang ikaduha sir, ang sa panahon nila Papagob, sila gyud ang nagkuan ani diri sir. Papagob Chungki. Sa panayam na ito, nabasag ang boses ng ginang. Tila tagos hanggang buto ang mabigat na epekto ng pagtutulungang pamamahala para sa kanila na pinagkaitan ng maraming pagkakataon. Dako pagin sila gikatabang sa mga diri sir God. Sila gutanan ani kurente na mo sila pag isa lang ka request mo hatag na sila.
Laking tuwa naman ang pamunuan ng Barangay San Antonio sa tulong na ginawa ng kanilang provincial government para sa kanilang mga kapuspalad na mga residente dahil naibsan umano ang bilang ng kanilang mga mahihirap. Dako kaayo ang pasalamat namo kay at least na lesser na ang mga kapobrehon dinhi sa among barangay o katong mga walay balay natagaan na jud pod. Ang Gawad Kalinga Village ng Nabunturan ay isa sa mga naunang Gawad Kalinga sa Davao de Oro. Kasama nito ang Montevista at Maragusan. Bago pa man bumulusok ang gana ni former Governor Chungki Uy sa pakikipagtulungan sa Gawad Kalinga, ay dito'y may 3 nang naitayong mga bahay sa pangunguna noon ng Couples for Christ Organization. Nasundan ito ng 7 pa. Hanggang sa nadagdagan ng 22 bahay nang kumilos na ang pamunuan ni Governor Chungki Uy sa pagpapatayo din dito ng mga bahay para sa mga taong nahihirapang magkaroon ng sariling bahay dahil hindi sapat ang kanilang budget sa pagpapatayo ng bahay. Isa sa mga nabiyayaan ng bahay dito ay ang presidente ng kanilang kapitbahayan sa New Zealand GK Village na Bunturan na si Maribeth Falle. Anya, umuupa lamang sila noon ng isang maliit na silid para sa buo niyang pamilya sa halagang 500 pesos bawat buwan. Kaya ako sa una sir, nag-arkila lang ko sir, nga gamay kay ang balay, nga kantidlang lang siya og 500. O, gamay lang yun siya kay sir, igo lang, diha mi matulog. Naami lutuan diha, uling, naami gamay manggirahan diha para butanganan sa among kuan. Nya napag yun mi sa kanang relocation among gikuanan. So, nagpasalamat pud ko sa Couples for Christ, kay mga kauban namo sa Couples for Christ, sila ang nagasiay. So, kami ang giduol dito sa amo ang girintahan. Ako, dako jud kay akong pasalamat sir, uy, kay sa unang panahon, pait kayo, gagmay ra kay ginkam akong bana. Kaya i-rent pa, bahinon, wud taon na mo, pang-renta. Uy, lisod kay pangitaw na ang 500. Palit pa kag bugas, sudan pa, napay balon sa estudyante nako. Maingat naman daw ang Gawad Kalinga sa pagpili ng magiging benepisyaryo upang mailayo sa duda ang proseso at hindi ito mabahiran ng politika. Ito ang sinabi sa amin ni Eddie Anthony, ang dating Provincial Community Affairs Officer ng Davao de Oro. Gibalidate yun nga, gibalidate yun sa DSWD, gibalidate sa Couples for Christ. Daghan ang, di lang kay gobyerno ang nagbalidate sir, hasta pang mga NGO. So mo to napili yun nga katong the poorest among the poor, maoy nakaangkon aning mga balaya. Wala ingon nga naay kuan na nasilo. Kay nakita pud nila nga ikaw di ka pasar. Kay nakay income. Katong yung pinakabilog yung income sir, mo'y nakaangkon aning 22 ka balay. Kay kung kami manggod mamili or ang mayor mamili, may tendency manggod nga posible mo accommodate tag atong supporter o leader sa atong whatsoever, no? Naagyo na eh. So, nindot kayo kay sila nag-profiling tanan nga they saw to it nga kining mahimong beneficiary katog yung pinaka-pobre yun. Like wala gyud sila yuta. Kaya, noong ipagkaloob na ng Gawad Kalinga ang bahay para sa pamilya ni Maribeth, umaapaw ang kanyang pagpapasalamat. Pag-award, ani, pagkagabi, puyang jud na mo. Before siya gi-award, limpyuhan na mo. Kay tabangan man pumiglimpyo kay amua. Ang nakapartner na ako atong sa amua kuan. Kanang Singles for Christ na ako ang gipuy-an. Singles for Christ. So, before na namo gipuy-an, sila pud sir gilimpyuhan na pud nila. Ilan nang gikurtinahan ang ilan nang nanay kurtina amo ang kana akong gipuy-an. Oo. Kurtinahan na nila niya. Limpyo na. Limpyo na gyud siya sir, limpyo na bro. Ako alalay na lang pud ko. Oo, nalipay ko sir kay nag-arkila gud ko niya akong bana sa una nag-drive lag tricycle. Lisod oy. Nya nagpasalamat jud ko dako sa Couples for Christ og
isa pod kay partner naman gyud to ang province. So pasalamat mi nga nakakuan mi sa ingon ani. Pero hindi basta naging madali ang paglikha ng mga bahay. Silang mga kumilos upang ito ay maipatayo, dumanas din ng maraming pagsubok. Imagine kani isa ka balay, humano lang namo ni siya og 15 to 20 days. Muto sa kahagit namo nga murag mabutang namo sa among kasing-kasing ba nga mahuman baka mahuman baka ning balaya. Pero sa DI sir basta magtinabangay ang beneficiary o ang mga empleyado o ang mga nasa gobyerno, wala posible nga dili mahuman sir. Sa pagtutulungang pamamahala daw makikita ang isang mabisa at pangmatagalang resulta ng isang proyekto. Kagaya nitong Gawad Kalinga Housing Project. Para daw itong sanggol na matapos ibinuntis at iniluwal ay inalagaan at dahan-dahang pinakawalan hanggang sa siya ay umusbong at naging matibay na. Nang lumaon, kaya na niyang tumayo sa kanyang sariling mga paa upang siya man din ay humarap sa kanyang pag-unlad at makibaka sa araw-araw na hamon ng buhay. Kaniadto kining nagpuyo diha, wala pa yung mga appliances, wala pa yung mga TV, wala pa yung mga kanang mga music. Wala pa gyud, ahaw lang ilang bitbiton, ang ilang inig makasudong man ko. Sugang, kaldero, ug kana ilang mga plato, ug ilang higdaanan. More ako makita sir. Sa una. Karon mga pila ka tuig na nga nang labay, naningkamot pud ang mga nakatrabaho na pong uban, naningkamot. Mo na ang sitwasyon karon sir. Nga ni improve yun ang ilahang pagpuyo. Nga sa kaniadto peting pobriha karon na haruhay yun gamay ilang nakakong sila, ginawa sila kaya di naman sila mga arkilag balay. Ang Bagyong Pablo naman noong 2012 ang nagtulak sa bayan ng Maragusan na makipagtulungan sa provincial government at Gawad Kalinga upang dito sa kanila ay magpatayo din ng mga bahay para sa mga biktima ng bagyo, mga taong nakatira sa mga delikadong lugar at mga taong kailangang paalisin sa tinitirhang bahay dahil kailangan ng gamitin ng gobyerno ang ginamit nilang lupa. Ang nooy mayor at ngayoy vice mayor ng Maragusan na si Cesar Colina Sr. ang tumutok sa paglikha ng mga bahay. Ang atong calamity fund dili igo supisente. That's why pinagi sa initiative from the governor, Papa Gov, Chungki Oy, nagmugna og mga donors from the company. So, i-divide ang labor, ang mga trabante sa munisipyo, o uban apil pa ng barangay government. Ang barangay government nagyapon sila ituka, pinagi silang barangay official, barangay functionary. So, involved ang tanan sa maong pabahay program. Isa sa mga nooy na paalis sa tinitirhan nila ay ang ginang na ito na noon ay sumasahod lamang ng 175 pesos kada araw sa isang banana plantation. Idagdag man ang sahod ng kanyang asawa na 175 pesos din kada araw ay hindi ito magkakasya para sa ibibiling residential lot at bahay. Sa unang panahon sa wala pa ko nakapuyo diri sa JK, medyo naagyo ko sa pait nga kahimtang tungod kay ang among balay narakilid sa minteryo nya crowded kaayo kay na ako'y 5 ka anak nya tapos nanarbaho lang pud mi og kanang sagingan. Sa unang panahon ang swelduhan sa una sa pagkakaron pod murag mas ubos-ubos man gyud ang swelduhan sa unang panahon, murag ang among kita murag igo ra gyud sa amo ang pagkaon nya noon makisiris ra sa tubig, nakisiris ra pud mig suga pero nagabayad man gyapon kung
nakisiris ra ka sa imuhang silingan, magbayad man gihapon, maghatag mi sa suga 150, sa tubig 30. So pait jud kay ang among kahimtang nga naa pa mi didto sa purok paglaom ang among nahimutangan sa unang panahon. Nang siya ay sumubok na maging benepisyaryo ng isa sa mga bahay dito sa Gawad Kalinga Village, laking tuwa niya na siya ay pumasa. At bilang sukli sa pagkakapili, nagpadaloy din siya ng pawis kasama ang kanyang pamilya. Nga nagbuluntary jud mi nga nagtabang og lihok. Isa ka bulan mi magtiayon apil pagani akong anak, kay akong anak pod nagbuluntary pod diri sa JK. Nagpasingutan jud na mo og trabaho nga maka dili pod kuan sir ba nga kanang mupuyo ka diri nga kanang wala na lang pod bitaw kay ambag nga lihok. O gitrabahoan na mo isa ka bulan nga walay iwanan nga trabaho kay bisag unsa nga trabaho makaya man nato kung kita tanan magtinabangay. Dahil sa pagkakataong ito, hindi niya magawang hindi magbigay pugay sa taong naging dahilan upang siya ay magkaroon ng matitirhan. Dako gyud ka siyang panglantaw sa mga taong kanang kabus ba kay gitagaan gyud minyag luna sa iyang kasing-kasing nga naa gyud siya kasing-kasing nga mutabang sa mga tao nga kadtong ingon ta kabus kay kung ingon pa lang nga wala siya panglantaw sa mga taong kabus, dili na siguro siya mag-usik pag panahon nga mag kanang programa o kanang pabahay nga og lantawon lang niya dili mga katawhan nga tabangonon. Mo nang dako kay kog pasalamat Papa Chungki nga isa siya, ihimplo siya dinhi sa JK Gawad Kalinga sa New Katipunan nga dako kay siya katabang gyud diri. Ang kapitbahay niyang presidente ng kanilang village ay malaki rin ang pasasalamat na nang magkabakante ng isang bahay dito sa Little Baguio JK Village ay siya ang napiling tumira. Namamahalan kasi siya sa upa ng mga bahay sa Maragusan. Kaya napakalaking tulong ng tinitirhan niyang bahay ngayon sa buo niyang pamilya. Dako yung kay tabang ang JK sa mua, sir. Kaya ang pag-eskwela lang sa mga bata, ang katong silbi ino among i-arkila dito among nang magamit sa parte sa mga bata pag eskwela. Mapong nakapasalamat jud kog dako sir nga nakapuyo jud Mr. Dres dapit sa JK sir. Bilang ganti nila sa mga taong nag-isip ng programang ito, nararapat umano na kanilang ipatupad at sundin ng maayos ang mga patakaran sa kanilang village. Dapat manglimpyo ta para sa aning among gym diri kada adlaw lain-lain og kining mo maintain ani nga zone. By zone man mi diri sir. Lain-lain ang mo maintain diri nya na kuan baya po namo na kuan po na namo sir ba na kuan po namo nga na limpyo jud po namong palibot. Sumasahod ng dinuon ng 250 pesos bawat araw itong si Tatay Rustico Given mula sa mga sakahan bilang isang laborer. Kung saan siya sumasahod, doon din siya nakatira. Kaya masasabing wala siyang permanenteng tirahan. Dahil dito, napatanong ang kanyang mga kapitbahay, kamag-anak at mga kaibigan. E paano na lang kung tumanda siya kasama ang kanyang asawang si Nanay Adelaida? Saan sila titira? Paano sila sisilong kung tag-ulan? Saan sila makikisilong kung tag-init? Kaya, nang magpatayo ang Gawad Kalinga sa pakikipagtulungan ng dating gobernador ng Davao de Oro na si Arturo Chungki Uy ng 35 bahay bilang dagdag sa unang 5 bahay na naipatayo ng Couples for Christ dito sa lupa ng mga Andres, ay naingganyong pumasok sa kwalifikasyon itong si Tatay Rustico. Pumasa naman siya. At dito, nagkaroon ng sagot ang pag-aalala ng karamihang nakakakilala kay Tatay Rustico. Nagpuyo man ko ka ng gamay lang nga barong-barong. Pagsulod na ko sa CFC, diha ko nilagi kuan nga
kanang paapilon ko din bayanihan para makapuyo kog balay. Moto nga di man unta ko kay murag ingon man pud tong among nagdala nga ay lang sa ka pre kay makasabot pa man ka. Pero sa kadugay na akong puyo ingon man gid tong among labaw pod nga ayun siya pag kuan lang didto pag bayanihan ka lang kay makadawat kay gigus ka balay diha kay ang imong balay dili man komportable nga imong puy-an kay kuan lang lagi ang akong gipuy-an kanang tambuha lang nga sinasa ana ug ang akong salug kawayan ana yang akong atop magkuan lang gani mi kanang kuan oo ingon na nga ang akong gipuy-an. So sa akong pagpaningkamot pag-apila ng bayanihan ni Spirit naluoy po siguro ang Ginoo hantod nga nakapuyo ko dinhi. Tumigil na si Tatay Rustico sa pagiging laborer sa mga sakahan dala ng katandaan. Mabuti na lamang umano at iilan mula sa 8 niyang anak ay tumutulong din sa kanila. Mayroon din siyang tindahan bilang pantustos sa kanilang gastusin araw-araw. Pero higit sa mga ito ay ang taos-puso niyang pagpapasalamat sa mga taong naging instrumento upang sa kanyang pagtanda ay may matitirahan silang maayos na tahanan. Sumaayo kong gihimo panahon pa ni Gub kay dako kong kalipay nga ningon adto kay usah pod amo siyang malubilo, makakita, makatabang-tabang. Mayang iyang pag dumala pod sa amo apod diri. Wala pang Bagyong Pablo ay naitayo na ang Pag-asa at Bagong Buhay GK Village dito sa New Bataan. Target noon na patirhan din ito sa mga residente ng New Bataan na mga walang lupa at bahay na nagrerenta lamang sa bayan. Ngunit ang mga bahay dito ay inabandona noon dahil isa ito sa dinaanan ng tubig ng Bagyong Pablo sa taong 2012. Kaya, pinalikas sila sa ginawang mga bahay ng National Housing Authority sa ibang barangay. Ngunit dahil karamihan sa mga nailikas ay dito sa Kabinuwangan ang kabuhayan, nagsumamo ang ibang residente na kailangan nilang tumira sa mga bahay dito. Kaya, pinatirhan din ito ng Barangay Kapitan ng Kabinuwangan. Gialaw na lang siya, sir, tungod pod sa hangyo sa tao. Kay amo po siyang gisabot daan, sir, kay kami manggod sa barangay is na-train na mis about sa kini mga trahedya, na training ba. Mo lang giingnan pag time nga medyo lain ang panahon, pwede na mo bakwit sa namang evacuation center di sa among barangay. Pwede na mo kuwaon time nga medyo lain jud ang panahon. Pero kung nindot ang panahon, balik lang mo diha. Kumbaga temporary lang siya basta kuan kanang lain ng panahon. Kuan ang mayang panahon, balik lang mo diri. Pag dili maayo, maragin anak agud kaysa wala gyud sila balay. Hindi na bumalik pa dito sa bahay na ito ang unang nakatira dito. Kaya si Nanay Norma Movera, na galing naman sa isang shelter box, ay natuwa nang dito na siya sa mas maayos na bahay na ninirahan. Pinaayos niya lang ang mga nasira ng Bagyong Pablo. Kaya dihat man ato namuyo sa shelter box niya. Gipabalhin man mi atong tag-iana nga papuy-an kay mo dili na sila mobalik. Kaya ang asawa mahadlok manggid sa dako kaayong tubig dire. Di hinloan sa kumana og diha mi namuyo kay di mo sa kaagwanta atong kasigigigda sa yuta. Salamat mi kay Tro sa initiative ni kanhi nga Gobernador Chongki Oy. Nagamit jud siya, napuslan labi na sa mga membro nga nang walang-wala gyud, no? Bisag ginana siya pero mapuy-an man gud siya kaysa tong magpuyo ka atong tent nga init kaayo o magpuyo ka diya sa kilid sa gym nga common ang CR, common ang tubig. Dinhi man gud is sarili nimo. Tubig, sarili nimong CR. Nga wala po'y samok. Kuan pod siya, peaceful ang lugar. Pwede pod ka katanom kung magkugi ka. Kay area man na sa GK kanang diya palibot. Diri ko na bag-o sa GK.
Kaya sa una, kusog kay kong sigarilyo. Bisan pag kuan, sa hindi upos, pero dire, kapoy na magkutago-tago kay bawal man. Mutong dire, dyan ko naundang yun ako to. Kay sarap at gandang pakinggan mula kay Evangeline Bagaan na ang isang pabahay at mga patakaran nito ay pwedeng magpabago sa kanyang nakasanayang bisyo, ang paninigarilyo. Akala natin ang kabuhayan lang ang pwedeng maiangat sa pabahay na ito. Pati pag-uugali din pala, kayang baguhin, kayang kontrolin, at kayang ipagmalaki. Sa Gawad Kalinga kasi, tinututukan ang values formation ng bawat recipient ng bahay. Mahalaga sa kanila na hindi lang pamumuhay ang nababago, kung hindi ang pag-uugali din. Dahil kasabay ito sa pag-unlad ng isang bansa. Buhat ng maisagawa ang panayam na ito kay Evangeline, nasa 7 taon na siyang tumigil sa paninigarilyo. At alam niyo bang may pinaglagakan siya ng perang dapat sana ipambili niya ng sigarilyo? Pero gibutan din ako sa akong una-una. Kung manigarilyo ko, ihulog na ko sa lata. Ay, correct. Munang nakapalit mi sidecar. Tungod po adto. Nga wala na ka na nigarilyo? Dako kay tabang saray. Nga Ngawa na ko manigarilyo. Napadpad si Evangeline sa GK Village na ito dahil ang inuupahan nilang bahay sa sentro ng bayan ng Compostela ay tinumba ng Bagyong Pablo. Isa siya sa mga napili sa mga nag-apply. Kaya noong dinagdagan ng 50 bahay ang naunang mahigit 30 bahay dito sa SOP Kahiusahan, Berjaya, Uswag GK Village ay dito na siya tumira. Kaya nagkaroon siya ng sariling bahay na kahit ay hindi titulado, gustong-gusto niya dahil malapit lang ito sa pinagbebentahan niya ng street food. Okay kay dire kay kuan manggod lahi ra manggod ang kuan kay ako sa una naninda man ko kanang mga kuan mga street food. Naninda ko sa una sa kuan eskwelahan at bangan ng National ay Central. Nya uli ra kog balay gabi nya mugawa sa pug ko buntag sayo. Di pala diri nga makahalubilo nimo imong mga silingan kay duol ra gyud. Ayon kay Davao de Oro Board Member Raul Timog-Timog, inalalayan din ang bawat residente sa kanilang makakain. Pero hindi ito yung isusubo. Tinuruan sila ng communal farming upang sa araw-araw ay mayroon silang mabunot na pagkain mula sa kanilang hardin. Dapat communal ang garden. Kung mag-design yung ka, maghimo kag village, at least 1/3 lang ang area for the housing, ang 2/3 mo himuon siyang production area. Depende kung unsay gusto o musot sa area, no, sa community, sabutan na nila. Kay i-organize man sila into ikapitbahayan. Ang konseptong ito ay buhay na buhay pa rin dito sa SOP Kahiusahan, Berjaya, Uswag GK Village. Ipinakita ito sa amin ng kanilang presidente na si Eleuterio Ubaldi Jr. Isa din ito kasi sa nagpapatibay ng kanilang relasyon bilang magkakapitbahay. Aduna may mga garden plots nga ginahatag partner sa maong balay. Ang plot pod nagasukod og 1 meter by 10. Ang sulod mo ning mga plot katong gitawag nila nga mga gulayon nga sama sa kangkong, kining ampalaya, batong, kining talong, okra. Si Eleuterio ay isang tricycle driver noon. Para sa kagaya niyang may maraming anak na pinapakain, hindi niya talaga kayang ibigay sa kanila ang disenteng bahay. Kaya, buhat nang magkaroon sila ng sariling bahay, ay gumaan ang kanyang pakiramdam. At kahit hindi kalakihan para sa buo niyang pamilya, ay ikinatuwa niya pa rin ito. Dahil may masisilungan na silang malayo sa delikadong lugar at hindi pa binabayaran. Dako among kalipay, dili lang ako.
mao po ako mga kauban nga nakaangkon sa maong balay. Kay wala man gyud ang nakapuyod diri, wala gyud. Wala gyud ingon nga na kay luti didto. Nangarkila lang gyud ang mga maong beneficiary. Para sa punong barangay ng Osmeña dito sa Compostela, mahalaga nga na ang pamahalaang panlalawigan ay marunong mag-isip at relihiyosong ipatupad ang isang programa ng pabahay para sa mga nasasakupan niyang mahihirap. Dako jud kayo og tabang kung ang usa ka provincial government mutabang pod sa pabalay sa maniani karon tungod kay nakita nato nga daghan jud mga tao nga ang inahanglan jud katong sa mga informal settlers nga ato jung mabutang sama niani. Kay ang usa ka beneficiary murag hayahay naman gid kayo kay largo na lang sila puyo pero apan adunay mga balaod pod nga angay pod nang sundon. Naging apektado din ng Bagyong Pablo ang mga residente ng Sitio Magaan, Barangay Kidawa, Bayan ng Laak. Ang kanilang palayan ay naaabot ng tubig baha kung malakas ang ulan, kasama na ang kanilang kabahayan. Kaya, kailangan nilang lumikas sa mas mataas na bahagi ng kanilang barangay. Ngunit, gamitin man nila ang kanilang sariling lakas at pisikal na yaman para sa lilipatang lugar, ay hindi agad sila makakabuo ng bahay. Dahil siyempre, mas uunahin nila ang magiging laman ng kanilang mga sikmura. Kung may makakalipat man umano, hindi lahat. Nasa 40% lamang ang makakalikas agad. Makaya sa pipila lang pero naiuban jud nga sa amo ang mga membro nga dili jud kaya, sir. Kaya ang magsasakang ito ng Kidawa ay labis-labis ang pasasalamat nang ang pamunuan ni Governor Chungki Uy ay agad nagpatupad ng pabahay program kasama ang pondo ng DSWD na nakasunod pa rin sa bayanihan system ng Gawad Kalinga. Kaya, nang lumipat sila sa kanilang bagong bahay, naging maayos na ang kanilang pagtulog at paggising kahit makararanas man sila ng matinding pag-ulan. Bago mi dayon sa balay na siya gihatag nga mga wear, mga kuan ba, mga gamit sa pambalay, sa kusina, ay assistant pud to siya nga gihatag sa mga. So dili siya lisod. Unya ang amo pong kahimtang diri sang una dito sa ubos wala misuga. Samantala diri karon naa suga, naay kuryente. Unya ang among pagpa-eskwela pud sa among mga anak sayon na pud kaysa una magmoron ang gamit karon na may suga. Unya ang pagbulad namo sang una didto trapa lang, so makita na to diri karon na mga solar dryer na nalahi na sa kaniadto ug sa karon. Dahil sa matiwasay na takbo ng kanyang pagsasaka ay nakagawa pa ng extension sa kanyang bahay ang magsasakang ito. Tungod lagi kay dili mi masigo kay upat ang akong anak. Unya tapos duha mi sa akong asawa unom. So nag-improve ko, nag-extension ko para butanganan sa among mga produkto sa humay kay dili man pwede nga inig human na mag-harvest among humay ipaduol man gyud nimo diri sa imong balay. So nag-improve ko. Nagdugang ko og 10 by 10 nga sumpay sa akong balay. Kilid lang yun nga porsyon. Ang likod, wala. Anuman ang kanilang narating ngayon sa buhay at kung anuman ang naging kalagayan nila ngayon, ay utang nila sa isang programa ng provincial government na hindi lang pangmatagalan, kung hindi, tagos sa buong pagkatao ng nakaranas nito. So unang-una akong pasalamatan tungod sa inisyatibo sa amahan sa probinsya kaniadto si Papa Gob, uban pud sa amo ang kapitan ni Lubangunan ug sa ilang mga kaubanan kaniadto. Salamat kayo nga nahimo mi nga kuan sani nahimong dakong improvement nga amo ang natagamtaman sa under sa administrasyon sa mga OE.
Di na ako makuan sir ba kay mapila man gyud nako nga sang una pait gyud dito sa ubos. Nya tinuod gyud nga sa amoa karon murag na napagaan gyud ang amoang kuan among kinabuhi. Dahil ang programang pabahay na ito ay may pondo mula sa national government, naimbitahan noon ng dating Gobernador Chungki Uy ang namayapan ng dating presidente ng bansa na si Noynoy Aquino para sa formal na turnover. Ito nga time pod, motong panahon na gipangutana si Papa Gob ni Presidente Pinoy kung unsa ang sikbit na lungsod diri sa Laak o Barangay Kidawa. Motong iyang gisulti nga dito sa Mungkayo. Mungkayo ang sunod nga lungsod diri. Yan ingon si Presidente Pinoy unsay nabay accessible ba ang karsada paingon dito. Wala may karsada sa una. So ning pasalig si Presidente Pinoy kang Papa Gob ang gobernador atong time nga sige ato nang himuag tagan takag budget pahimuan na tog karsada semento padong dito sa Banlag Mungkayo baya special barangay sa Kidawa Sarmiento moto dito giagi. So mo ni karon ang karsada gikan sa Aguinaldo Crossing sa National Highway, Aguinaldo Crossing National Highway going to Berawila, Agusan del Sur. Dito magsukad, paingon diri sa Candies, Special Barangay Candies, din Kidawa, Sarmiento, o padong dito na sa Kasuon. Nya gawa sa Banlag. Dool yun dito sa highway sa Banlag, mugawas. Kay aron ang mga produkto sa Barangay Kidawa, mga humay, kay maura man ni ang naibasakan nga barangay sakop sa Laak, ang Kidawa lang. Ug katong mga tao diri nga magpuyo sa GK, mas dool man nila mangumpra sila dito sa Mungkayo. Ang sinabi ni Ginoong Rogelio Arambala ay isang patunay sa paghagupit ng 2 ibon sa isang bato. Dahil hindi lang bahay ang kanilang natanggap, pati kalsada dumating din sa kanila noon. Siya nga pala, bago na ipatayo ang 115 bahay dito sa Kidawa, ay may nauna ng mga naitayong bahay sa Barangay Banbanon sa bayan pa rin ng Laak. Ito yung Basic Uswag GK Village. Mapanghamon ang simulain nitong daycare worker na si Elizabeth Modesto sa Purok 2B, Barangay Poblasyon, Mungkayo. Sino umano ang makakapagpatayo ng bahay sa income nila noong 500 pesos kada araw mula sa pagbibenta ng banana Q at may binubuhay pa silang 3 anak? Wala daw talaga. Hindi daw talaga nila kaya. Kanang 500. Kuhaan na po na sa stock pagkaugma, then naanap po ka ng tawag na to, amo ang mga pagkaon pa na pa mga bata, estudyante. Dili man jud ka katigom, sir. Sa tinuod lang. Sa 48 bahay na itinayo dito sa Uswag GK Bansilao sa Poblasyon, Mungkayo, ay isa ang pamilya niya sa mga napili. Buhat noon, nakakaluwag na sila. Iba daw talaga ang magbukod mula sa mga magulang kung ikaw ay may binubuo ng bagong pamilya. Makikita nila ang hirap at mas lalong makikita nila ang mga solusyon. Isa ang bahay ng Gawad Kalinga sa mga naging solusyon sa mga suliranin nila. Sukad nga nakapuyo ko diri murag di man ta maingon nga ning angat gyud ta, pero dili ni gyud ingon nga lisod sa parte sa pagkaon, parte sa panginabuhi. Although ang panginabuhi is kung di jud ka mo kayo, dili man jud nimo na ma-cope up ang imong mga panginahanglanon, pero murag dili kaayo lisod labi na kay ug wala kay balay, mangarkila man ka. So ang katong imong gross makaan na pud to. Gastos sa arkila. Mas maayo nga naa din yung balayan .
Dahil dito ay may itinayong daycare center at dahil nakapagtapos siya ng Bachelor of Elementary Education, ay naglakas loob siyang mag-apply bilang daycare worker sa kanilang barangay chairman. Kap kay naraman mi diri sa JK nga kita man puli mga ako nag-start og tudlo sa mga bata diri pwede ba nga ako na lang mo apply sa imong tukoron diri na daycare center sa JK kay para naman lang pud nga mas kuan na gyud ba ako na is stable bisan pa man og renewable among posisyon at least kay nang basta magtarong lang ka sa imong trabaho mo forever man jud ka. Bayaw ni Elizabeth ang presidente ng GK Village dito na si Wilfredo Ramos. Siya man din ay mahirap ang pinagdaanan. Nakitira din sila noon sa bahay ng mga magulang ng asawa niya. Masikip ang kanilang mundo doon. Kaya naghahanga din siyang mabibiyayaan ng bahay dito sa GK Village. At sa awa ng Diyos, dininig ang kanyang panalangin. Sa pagsugod nako dire, wala pa jud. Wa ko'y pag-asa nga makabalay ko kay kanang wala man jud. Wa mo ko'y balay. Ipon gyapon mi. To, tulo ako ang bata. Nya pag-ingon nila nga kuan papilon ko dire suwat ang pangalan pila kong bata may makaabil tapos nag-ingon to si Sir Dorado sa kuha nga balag ako kuan daw ako ma-apel kay nakakutan na so ang imuha lang basig na mabakaut so ang among ibuhat sa kong asawa trabaho ra gyapon ko wan init dire ay mo ako ang kuan tabang ko nila kibali naglibor ko kay na may dagang mason so pag-abot sa panahon nga nag-turnover na kaloy sa Ginoo napil jud ko kay murag nay upat ang himbakaut upat so ako'y nakapuli nila. Nagkaroon ng kapayapaan ng isip si Wilfredo at pamilya nito. Malaya silang nakagagalaw. Kagaya ni Elizabeth, matapang nilang hinarap ang mga pagsubok at maligaya silang tumayo kasama ang mga solusyon. Bisan tinuod og ang imuhang yuta nga sobra aredo pa pero okay naman kayo kay imo magyong sarili. Sarili magyud nimo. Dili naman ka matugaw, pahuway ka o unsa ba muli ka gikan sa trabaho, mapahuway ka. So ako takot jud kay kung kalipay nga nadyo may balay. Ang mga mukhang ito ng pagbabago at pag-angat, hindi man sila naging mayaman, ay naging masagana naman ang kanilang pagtira sa kanilang mga sariling tahanan. Kaya, ipinaaabot nila sa mga nag-isip at kumilos, maipatayo lamang ang kanilang mga bahay, ang kanilang paulit-ulit na pagpapasalamat. Unang-una, salamat ko sa Ginoo. Tapos, nagpasalamat po ko ni Mayor Joel Berliantes. Nga nakadonate siya dire og ni Gob, Papa Gob. Kay nagkasinabot din sila nga na si ayuta si Joel Berliantes dire nga ipagamit. Tapos, tabangan po sa province o sa dire sa atong munisipyo. So thankful kay ko sa mga nagmugna niani. Labi na kato ang among JK champion si Papa Gobay Adjud. Sila Adjud nagkuan niya. Ang Couples for Christ, sila ang nagkibali, nag-connect silang duha para katong mga NGOs na mga nagtabang po niani, mga teachers, tanan tong mga naagani mga pastor po, tanan nagatabang diri sa amo ang pag-build daghan jud mga NGOs. Thankful kaayo jud ko nga naa ning balay. Bukod sa Uswag GK Village Bansilao, naitayo rin sa Mongkayo ang isa pang komunidad. Ito yung Cariawan, Berjaya, Uswag GK Village. Iba naman ang kwento ng mga nakatira sa Pagsandugan, Uswag GK Village sa bayan ng Mawag. Hindi man sila kinukonsiderang poorest of the poor, pero nakararanas pa rin ng hirap sa buhay.
Mangyari kasing nagkaroon ng widening sa highway ng Mawab at kailangang ilikas kaagad ang mga naninirahan sa tabi ng kalsada. Kaya, ang naging solusyon noon ng nagkakaisang provincial government ng Davao de Oro at municipal government ng Mawab ay ang magpatayo ng 48 kabahayan sa pamamagitan ng sistema ng Gawad Kalinga. Isa itong si Merly de Vinagracia Pusa sa mga nabiyayaang makatira dito. Pero ganoon pa rin, kailangan nilang makipagbayanihan. Bunot-bunot man guni ang pamaagi ani sa una kay aron walay mahiubos, walay masuko nga sa tibuok manggod diri nga 20 ka houses duplex kini manggod ang pinakagwapo. Mabalay. Nana siya daan kitsami, double walling na daan ang kwarto. Doon na siya sira. Unya ang CR, doon na po'y sira nga kanang pang CR yun nga sira. Nagpapasalamat itong si Ginang Merly dahil kung hindi nag-isip noon ng isang pabahay program para sa mga nahihirapan sa buhay ang kanilang gobyerno, ay hindi daw silang lahat magkakaroon ng disenteng tirahan. Maglisod og pabalay og ilahara. Magbalay mo gani round timber. Moro gyud kasagaran. Unya magpalit mo ganig sin kanang sin pag yun nga pinakanipis. At pila ra ka tuig. Whereas kini, ang sin niya kulurop. Diba? Pila nag 10 years pa. 10 years na mi pero wala pa man mi tulo nga diha ana. Dapitan. Isa itong dating konsihal ng Mawab na tumutok sa implementasyon ng pabahay dito. Natutuwa siya na nakitang matiwasay na namumuhay ang kanilang mga nasasakupan. Nakakaluwag umano sa damdamin na kung lilisan man sila sa mundong ibabaw, ay may iniwan silang bagay at pangyayari na hindi makakalimutan ni numan. Matiyang dyan mo ang kalipay, kini manggong kitang tanan mga tao, kalibutan, lumalabay namang gid lamang. So, mas nindot yun itong doon na kay gibilin. Dili lamang material, dili lamang pinansyal, kung dili katong imuhang paghago, katong imuhang true pagbulunter na imo nga sa imuhang kaugalingon, imuhang gigahin, imuhang nagpaawas kag singot tungod ani nga programa. So, isa na kaya na kabililhon nga ligasiya nga imong ibilin sa mga katawhan. Ang kanyang kasiyahan ay kanyang ipinabahagi sa mga taong naging inspirasyon niya sa pagbahagi ng totoong tulong. Kini siya nga programa, bisan mangutana siguro sa lain, dili gyud siya mo prosper kung wala gyud ang kanang pagpangunay usab ni Governor Arturo Chungkioy sa kini nga programa. So, sa akong giingon, ganina kung as far as budget is concerned, dili man gyud siya enough. Pero tungod sa iyang inisyatibo, especially siguro as a businessman, sampit po niya iya mga kauban nga mga negosyante to help. So that's one. Isa man na siya sa mga abilidad sir nga kanabang dili lamang siya ingon nga kung dili kanabang naagyog kay intensyon nga sarili kanabang kinasingkasing nga intensyon nga mutabang yun sa katawhan. Dili lang ta magsaligpod sa panudlanan sa gobyerno, kundi ang pagsungkit usab ug tabang ngadto sa uban, labi na sa mga naay kaya. Wala kasing dakila, higit at pinagpahala, kapag naririnig mo ang hiling. Saan mang sulok ng bansa, nararanasan pa rin ang kahirapan. Magpahanggang ngayon, hindi nawawala ng programa ang pambansang pamahalaan sa paglikha ng programang magpapahinto ng kahirapan sa bansa. Ngunit, kaagapay dapat nito ang mga lokal na pamahalaan sa paghahanap ng mga paraan upang maiangat ang mga nahihirapan. Ay may pag-asa na ang dulot ay... Ika nga ng bantog na negosyante,
pilantropo at best-selling author ng New York na si Tony Robbins, ito'y hindi tungkol sa iyong kayamanan. Ito'y tungkol sa iyong pagiging maparaan. Bagay na niyakap ng nooy gobernador ng lalawigan ng mga ginto. Ayaw na hulata ang pundo sa NHA because kabalo ko dugay. Why not? Built temporary bunkhouses una. Na pwede sila magpuyo diha sa katuig, basta nalay facilities while waiting for the resources coming from the national government. At least man lang, medyo amugaway gamay ang ilang pagpuyo kaysa naka sa tent. Init baya kaya na. Ang kanyang pakikipagtulungan sa Gawad Kalinga ay indikasyon ng pag-amin ng kahinaan bilang punong ehekutibo ng lalawigan. Ngunit larawan din ng katibayan ng loob na hindi iwaksi ang pangangailangan ng mga mahihirap at nahihirapan. Dahil nakasaad sa Aklat ng Kawikaan na ang hindi pumansin sa daing ng mahirap, daraing din balang araw, ngunit walang lilingap. Sa kaso ng dating gobernador, nang siya'y dumaing para sa kanyang mga nasasakupang mahihirap, marami ang sa kanya ay lumingap. Siyempre, kami gikan po mi sa pobre gyud. So siguro, with that experience, I know how important it is for a family to have a permanent shelter nila or house. Marabag kanang nabilong ka na diring kalibutana na kay balay. Lisod o gula kay balay, mura kag gypsy. Bisag asa ka mo puyo. And I think it is also the dream of every Filipino to have his own house. Kahit tumingin tayo sa paligid, hindi man natin sila hahanapin, may makikita tayong mahihirap at nararamdaman din natin ang kahirapan. Kaya, tama na kung may nauuhaw, paiinumin. Kung may nagugutom, pakakainin. Kung may walang suot, dadamitan. Magagawa ito ni numan. Bata, matanda, mayaman o mahirap, babae man o lalaki, may posisyon man o wala sa ating lipunan. Sa makatwid, naniniwala ang IDOQ sa binanggit ng Pilipinong manunulat at national artist na si F. Shonil Jose, na ang kabawasan sa kahirapan ay hindi kailanman usaping ekonomiya at politikal. Ito'y usaping moral. We came from a very poor beginning also na may masakyanan, magbaktas mi sa barangay Madaumi. And that time, akong mga ginikanan, wakpoy mga negosyo. So, pagminyo sa akong amahan o inahan, mga bata pa sila, 24 years old akong amahan, akong mama that time, 16, na they started us sa isa kang gamay nga cafeteria. Ang akong inahan ang waitress, ang akong amahan pod ang marag nagmasa o mga harina. So hantod nga nakatigom sila, na malit sila kopras, mga agri-products sa Barangay Madaom. Then imagine, walugod me. Rubihan man po ito akong mga ginikanan. Pag-imog bata. Walo me. So, but grabe akong among na-experience. Grabe akong believe sa akong labi na sa akong amahan. Kaya napa-eskwela giming tanan. Sa Davao City pag yun. That time, wala yung mga di pa simentadong kalsada. Imagine diya sa DPWH sa kilometer 48 going to Madaong. Baktas may anak. Oh, mga siguro pila ka tuig. Baktas may mga 2 ka oras na sobra. Wa man may sakyanan.
Muli may gikan sa Davao eskwela, siyempre, sometimes mo uli man gid may allowance aman. So usa ka jeep lang nagbiyahe sa una kanang jeep nga gamay. Kung muli mig hapon na abot mig mga alas 4 na, wala na, baktas na mi ana. Sobra daw ko oras yun na. Padung sa baryo madaom yun. Ang pagdaig sa kahirapan, na kalaban ng isip, na pumapatay sa lipunan ng dahan-dahan, ay hindi mabibit-bit ng solong kaisipan. Silang lahat na nagsalita sa kwentong ito ay naniniwala na ang pagkakapit-bisig, paghahawak kamay, pagbabayanihan, at pag-angat ng sabay-sabay ng walang inaapakang kapwa ang siyang magiging matibay na pundasyon ng isang matiwasay at maunlad na pamayanan. Tama nga ang sinabi ng dating South African President na si Nelson Mandela na ang paggapi sa kahirapan ay hindi kilos ng pagkakawang gawa. Ito'y hakbang ng katarungan at saplot sa pangunahing karapatang pantao, ang kanyang dangal at disenteng pamumuhay. Kahit yung mga kaibigan kong mayayaman, I would always tell them that, "Bay, you should help the poor. The rich people should help the poor." Hindi pwede yung kumikita lang kayo, then napakalaki na ng agwat ng yung mga mahirap, siya naman hindi kayo makabigay ng kunting income ninyo. Let's say you earn $1 million a year. Why don't you donate just 5% of your income, maybe 50,000? Sabi ko, hindi naman yun masakit siguro eh. No? So, parati kong sinasabihan ng gano'n. Kasi when I assumed as governor, when I was the governor, I realized that napakalaking responsibilidad pala. And being a governor is not enjoyable. I realize. Yeah, it's not enjoyable. Ang lifestyle ko nag-turn around eh. I used to have so many vacant time, no? Pupunta lang ako sa farm ko noon. Minsan pupunta sa malls. Minsan doon sa manukan ko. Kasi may breeding farm ako eh. But nung gobernador na ako, sabi ko, ito pala yung trabaho ng gobernador. It's not really enjoyable. But of course, it's fulfilling. No? It's very challenging, and when you help people, that's the ultimate happiness. No? May pagkakaisa. Ever since we heard of Gawad Kalinga, our full appreciation goes to them. Because truly, what they are doing is for nation building. May God bless all the workers of Gawad Kalinga. May God bless all the people who worked together to implement the vision of the former governor of Davao de Oro, Arturo Chungki Uy. Friends and IDOQers, thank you very, very much for watching this very inspiring story about bayanihan or cooperative endeavor. May God bless you all, and to God be all the glory. Please like my Facebook page and please do subscribe to our YouTube channel, iDocu by John Paul Siniel. For you to be alerted once we have new uploads, please do click the notification bell. And if you have comments or suggestions, you may send them to the email address flashed on your screen or to our messenger on Facebook. This is John Paul Siniel. We continue to listen, tell, and inspire. Here on iDocu. Napanood nyo yung
yung video na talagang isinalaysay po ni Sir John ang naturang landslide. At kinukwento dito yung pagbangon muli ng taga Davao de Oro, noon Compostela, Bale Province. At ito'y sa pangunguna po ni dating Governor Chong Quioy, kung saan ay talagang marami po ang nagulat, pero bumangon sila at nagiging matagumpay po ang taga Davao de Oro ngayon. Marami pong salamat.